ito ang pangunahing issue at ito din ang pangunahing focus sa ngayon. Sa ngayon, 4 na tao ang inanunsyo na nasugatan. Isa sa kanila ay malubha ang kalagayan, ngunit ayon sa ospital, siya ay nasa katamtamang kondisyon kaya't mahirap pa rin ang sitwasyon niya. Sa kabilang banda, ang natitira ay nasa magaan na kalagayan at may ilan ding tao na nakaranas ng pagkabigla. Ito ang kasalukuyang sitwasyon. Ngunit sa ngayon, ayon sa mga otoridad, ang Homefront Command, sinasabi nilang may 4 pang tao na nawawala. Ang kanilang kalagayan, syempre, ay hindi pa rin alam hanggang ngayon. At pag-usapan din natin ang paunang investigasyon kung ano talaga ang nangyari dito. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang unitary warhead, 450 kilo ng pampasabog na nakatutok papuntang Haifa. Nagkaroon ng ilang pagtatangka na saluhin ito, ngunit mukhang hindi ito natamaan ng interceptor. Kaya bumagsak ang warhead sa gusaling tirahan na yon, particular sa unang 2 palapag nito, pero hindi ito sumabog. Iyon din ang nagpapaliwanag sa pinsala, pero hindi ang buong pagkasira ng gusali na karaniwan nating nakikita kapag ang warhead ay may 450 kilo ng pampasabog. Ito ang paliwanag sa kasalukuyang sitwasyon sa ngayon. At ang pagtataya ay lahat ng mga taong pinag-uusapan natin dito, yung 4 na nawawala, ay wala sa silungang nasa ilalim ng lupa na mayroon ang gusaling iyon. Pakinggan natin kung ano ang sinabi ng komisyoner ng pulisya na nasa lugar tungkol sa sitwasyon. 4 ang nawawala rito. Inasikaso namin ang lugar ng insidente. Napakahirap ayusin ang lugar. Komplikado ang sitwasyon dahil may dalisdis at may gusaling nakatayo sa dalisdis. Kaya mahirap ito. Kasama ang Homefront Command at ang mga serbisyo ng gumbero at pagsagip, hahanapin namin ang lahat. Tungkol sa misil, posible na hindi sumabog ang misilang ito, kaya pinalikas namin ang mga tao mula sa ilang gusaling tirahan para, wag naman sana, kung sumabog man ang misilang ito, walang masaktan. Ang aming mga tauhan ay kasalukuyang humahawak sa usapin.